So, after ko nga magpadede mga mare, bumaba na kami. Ito na yung naabutan namin. Maglalaro lang nga ng pabitin mga mare at hindi na namin naabutan yung puppet show. Lahat nga ng bata ay kasali mga mare at binuhat nga ni Jandel si Janelle dahil natatakot. Siyempre, sumunod na rin si Watch yung kanyang papa. Makikiagawan nga din sila with their supportive daddy. Ang unang kukuha ay ang ating birthday girl na bit-bit naman ng kanyang ding daddy. Ayaw nga kumuha ni Gia kaya si kuya na lang ang humigit. Pagkatapos nga nilang makakuha ay nagsimula na rin yung paagaw mga mare. Ang una nga nagsitalunan ay yung mga malalaki mga mare at yung mga maliliit ay nag-aabang na lang sa gilid. Tignan mo naman si Ate Aisha tinaan sa pagkalaki at daming nakuha at ayaw din talaga magpatalo. Porket walang nakuha kanina sa bring me si Ate Aisha ay bumawi siya dito sa pabitin mga mare. Ang laki naman ng ngiti din talaga eh. Natapos na nga ang lahat ng event kaya nagpapasalamat na rin si na kuya. Binuksan na nga din nila Ate Janelle at Ate Aisha yung kanilang napalarunan at tuwang-tuwa naman sila. May mga bagong laruan na naman na ikakalat sa bahay yung mga bata. At sa wakas din mga mare ay nagpa-upo rin si Crisel kahit saglit. Nawala na rin siguro ang toyo ng aking bebo. Patuloy pa nga sa pagpapasalamat si Kuya at si Ate Jay sa mga pumunta at sa mga nag-coordinate ng kanilang birthday party para sa kanilang baby Gia. 10 a.m. to 9 p.m. nga ang arkila nila dito sa resort mga mare. At kung magkano ang naging expenses mga mare ay hindi ko lang alam. Ilalagay ko na lang sa comment section yung FB page ng resort nito mga mare kung gusto nyo din mag-enquire. At sa wakas nga din mga mare ay nawala na yung toyo ni Bebo. Nagpababa na rin sa wakas. Sumasakit na rin kasi ang balikat at braso ko mga mare. Kanina ko pa siya bitbit. Nagdadalawang isip pa nga siya diyan kung tatayo lang siya or gagalaw siya. Tapos na nga din yung speech na mag-asawa mga mare. By the way, may share ko nga lang pala na nagpalaro nga pala kanina ng tungkol sa dalawang kambal. Nakasagot nga sina mama at papa kaya may premyo sila. Nang sinabi na nga nila Ate Jay na pwede na mag-swimming, agad-agad nag-swimming tong dalawang to mga mare. Binihisan ko na nga din si Bebo mga mare para sumali sa kanila pero umiiyak dahil ayaw kay Ate Ai, natatakot ata. Ang buong pagkaakala ko pagka nag-swimming na sila ay maiiwanan ko na silang tatlo dito at makaka-relax-relax na din ako. Wala na talagang ibang kilala si Bebo kundi ako mga mare. Ako na lang ang gusto niya laging kasama, laging kumakarga sa kanya. Kinuha ko na nga muna siya at dito muna kami sa Gedli mga mare. Total ayaw naman niya maligo kaya tamang nood na lang siya sa tatlo mga mare. Pinagbihis ko na nga din si Janjan dahil sabi ko siya muna magbabantay kay Bebe pero maski sa kanya ay ayaw niya. Dahil patuloy nga ang pagtotopak ni Bebe at hindi ko na maintindihan ay pinadede ko na nga lang muna siya. Nakatulog nga siya dyan mga mare at inaantok pala kaya nagtotopak. Saglit lang yung tulog niya mga mare pero at least nawala yung pagkatopak niya at pumayag na rin maligo dito sa swimming pool kasama si Ate Aisha. Nagkaroon din ako ng time sa sarili ko mga mare nung natulog si Bebo. Nakipag-banding ako sa pamilya ko mga mare. Talaga mabilis lang nagising si Bebo at wala ako sa tabi niya at si Janjan ang nagbabantay. Konti na lang din pala yung tao dito mga mare dahil nagsiuwian na yung iba. By the way, andito din pala yung mga tita ko mga mare at umuwi din si nanay na galing sa Iloilo. Nang umuwi na sina tita at sina nanay para makapagpahinga na rin ay lumublob na rin ako dito sa swimming pool mga mare. Sa ako na nga din si Bebo mga mare dahil kanina pa siya tuyo. Ayaw nga niya magpabuhat kala Ate Aisha para lumublob. O diba kahit andito kami sa swimming pool ay karga-karga ang mga peg naming nanay. Naalala ko noon nung maliit si Janelle at hinahabol niya ang kanyang papa ay naiinggit ako. Sabi ko nga sana magkaroon ako someday na maghahabol naman sa akin. Sabi ko nga kapag nagkaroon kami ng baby boy ay mama's girl naman yun mga mare. Nagkatotoo naman mga mare pero hindi baby boy kundi baby girl na naman. Mapapansin niyo sa mga video ko mga mare ay hindi talaga humihiwalay sa akin si Bebo. Parang nga lang ako lang ang kilala nito sa mundo niya. Si Ate Aisha kasi nung maliit ay kay mama naghahabol at yung si Janelle naman ay kay Janjan naghahabol. At ngayon naman ay meron na akong parang tuko na laging nakadikit sa akin mga mare. Nakakangalay nga lang sa braso mare at nakakapagod talaga kapag nasa labas kami. Pero ang sarap sa puso dahil sobrang napitin talaga sa akin ni Bebo. Alam ko naman may hangganan din to mga mare kaya ini-enjoy ko na lang din. Ngayon na nga lang din ulit kami nagkaroon ng time ng ganito sa isa't isa mga mare. Sana palaging ganito, sana palaging masaya na lang kami. Akala ko nga hanggang 9 PM kami magsiswimming dito mga mare.
Pero kinausap ako ni Tita Banji na mag-ayos na daw ako dahil mag-i-speech daw ako mamaya. May pangalawang program nga yung birthday ni Baby Gia kaya eto nag-asikaso na ulit ako. Siyempre kasama ko nga pala si Bebe magbanlaw pero etong dalawang to ay ayaw tumigil, ayaw umahon mga mare. Silang dalawa ang kauna-unahang nag-swimming kanina at sila pa rin ang naiiwan dyan. Walang kaburguran ang mga person. By the way, umuwi na rin pala sina mama at sina papa kanina. Kami na lang talaga ang naiwan dito dahil hindi naman papayag to mga batang to na umuwi kami ng maaga. Ang akala nga ni Ate Aisha ay buong magdamag sila magsaswimming doon hanggang 9 PM. Nakaayos na nga kami ni Bebo at change outfit natin siya pero ito pa rin yung suot ko mga mare. Kanina pa nga nag-i-start yung event pero ngayon pa lang kami nakapasok. Sa tagal ng pagsasaway sa mga bata at pag-aasikaso, tinignan ko nga agad yung mga pagkain nila dito mga mare at may bago silang foods, mga bilaon naman. Natakam agad ako sa Shanghai mga mare, nakakagutom pala pag nagsiswimming. Iba na pala yung mga bisita dito mga mare, hindi ko lang alam kung ilan pa kami dito na kanina pang 10 AM na hindi pa umuuwi. Tinawag na nga yung pangalan ko dito para makapag-message kay Baby Gia. Diyos ko mga mare, para ako nagre-recitation dito na blanco yung utak ko, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pinaghandaan ko na nga yung message ko mga mare pero konti lang yung nasabi ko. Basta Baby Gia kahit anong mangyari, andito lang si Tita Ganda. Sabay-sabay tayo ng mga pinsan mo pagdating ng araw magsha-shopping. May mga bata na nga ulit na nagsiswimming mga mare at kumanda lalo yung resort nung nagkailaw. At tamang tingin na nga lang ang mga junakis ko sa mga nagsiswimming na bata. Aba magsawa naman kayo, kanina pa kayo nagsiswimming. Nagpe-pray na nga pala dito mga mare para makapagsimula na ulit kumain. Ang dami pa nga nilang bisita kaya ang dami ulit handa nila kuya. Kung pwede na nga pumila para kumain ay nangunguna na nga si Ate Aisha. By table nga ulit ang pila mga mare pero dahil sa dulo yung table namin ay nauna na kami. Aba mare, kanina pa kami dito umaga, mindset, mangunguna na rin kami kumain. Yung mga junakis ko ay hindi naman halatang gutom na at kanina pa nandito sa table. Tatakam na din talaga kami sa carbonara mga mare kaya kumuha na rin sila ng kanilang pagkain. Nakakain nga kami ng maayos mga mare dahil si Crisel ay hindi masyadong nangungulit. Busog na nga yung mga tiyan namin mga mare. Ang sarap ng mga foods mga mare na gustuhan namin. Hindi nga namin alam kung nakailang balik si Ate Aisha para sa carbonara. After nga namin kumain mga mare ay nagyaya yung mga bata dito. Nakita kasi ni Ate Aisha na may karaoke dito sa loob. Plano nga nilang kumanta mga mare pampalipas ng oras. Pagpasok nga namin sa loob mga mare ay bumungat nga sa amin na napakaganda pala dito. Ang lawak dito mga mare at perfect talaga sa mga gustong kumanta. Kapag nandito ka ay kitang-kita lahat ng view mga mare. Sa second floor pala mga mare ay hindi na sa amin yun. May nag-ibang inquire doon. Merong nagdidibo doon mga mare. Perfect talaga itong Sharena events pag meron kang okasyon. Pansin ko nga lang yung sandals ni Crisel mga mare ay sira na. Nawala na yung design niyang ribbon. Sarap nga lang din magpahinga dito mga mare pero bumaba na rin kami para umuwi na. Inabot nga sa amin yung regalo kay Crisel ng ninang niya. O diba may pahabol pa. Thank you po Ninang Lucy sa regalo. After nga namin magpaalam mga mare at mag-sharon ay uuwi na kami dahil alas 8 na rin ng gabi to. Ihahatid nga muna namin si Ate Aisha dahil gagawa pa siya ng module sa tindahan. Ihahatid na nga namin si Ate Aisha pero huminto muna kami dito dahil bibili daw si Ate Janet. Andito na nga pala kami sa St. Joseph 6. Nakakapagod tong araw na to mga mare pero nag-enjoy naman kami. Kaya nga nakatulog ulit si Bebo dito sa sasakyan. So hanggang dito na lang mga mare. Salamat sa panonood.
So yun na nga mga mare, after ng message ng mga lolos at lolas ay binulaw na nga yung candle. At kung napansin nyo ay medyo nag-emotional yung mga lolas ay konting story time muna tayo. Kambal po talaga dapat ang magiging anak ni Kuya at ni Ate Jai mga mare. Pero hindi po nakasurvive yung isa. Babae din po pala yun at yun nga po si Baby Aya. Kaya naging emotional din ang mga lola dahil naalala nila kung paano din lumaban ang Baby Aya namin. Maraming pinagdaanan yung pamilya namin last year and the rest is history na lang mga mare. Para humupa na yung sadness mga mare ay nagsimula na nga rin mag-magic. At ayan nga ay tuwang-tuwa na yung mga kids. Naupo nga lang kami ni Bebo saglit sa unahan pero ngayon ay nakatayo ulit kami mga mare. Akala ko pag nagsimula na yung ganitong show mga mare ay magpapaupo na si Bebo. Hindi pa rin pala mga mare dahil mukhang hindi naaaliw si Crisel sa pinapanood niya. Mas tuwang-tuwa pa nga ako sa magic mga mare dahil bago sa paningin ko ito, hindi yung mga lumang magic lang na nakikita ko sa mga birthday party. Himalangat na upo pa sa unahan si Ate Janelle at hindi natatakot kasi naalala ko mga mare ng birthday ni Crisel ay natakot siya sa kalaw at sa mga magic. Nakakatuwa naman at nag-e-enjoy sila Ate Janelle. At nalimutan na nga niyang gusto niya agad mag-swimming. Galing pa nga daw Maynila itong na-enquire nila Kuya at nila Ate Jai. At hindi naman nila kami binigo sa mga magic tricks na pinakita nila dahil kahit yung mga matatanda ay napapabilib. Akalain mo yung mga mare na paapoy yung wallet. Last na panonood ko na pala yung mga mare dahil umakit na nga kami dito para magpadede kay Bebo. Hindi na nga kami nakanood ng puppet show mga mare dahil sa sobrang topak nitong batang to.